Marami na po tayong napapag-usapan dito sa ating pagbalik tanaw sa 2013, Nikki, but nothing can probably take away yung sa hierarchy ng mga pangyayari, yung mga natural calamities nitong Antindi. taong ito. Napakatindi nitong Yolanda at saka yung earthquake sa Bohol. Ano? Gusto kong tanungin si Professor Mendoza, ito bang mga pinsala na tinamo ng ating ekonomiya sa agrikultura, dito sa infrastructure, ito ba may epekto sa ating GDP? And will this have any effect for next year also sa GDP natin? According to analysts, ang epekto niya sa GDP hindi naman ganun kalaki. Ang mahalaga dito yung epekto niya sa taong bayan eh. Yun ang dapat nakafocus tayo. Lalo na sa mga kabataan, sa mga estudyante, kung nasira yung health center, nasira yung eskwelahan, tapos it will take time to set it all up. Yun yung time na hindi nandun yung mga mothers na nangangailangan ng o yung mga bata na nangangailangan ng eskwelahan. So mahalaga na makatayo kaagad yung lugar, mai-bring back agad yung mga public goods. At mahalaga din na yung investment natin in these areas we'll take this opportunity to build back better. Dapat mas matibay na yung infrastructure, yung mga public goods, para kung sakasakaling magkaroon ulit ng sakuna, hindi na ganyan ang trahedya na maobserbahan natin. Follow up ko lang, no? Dahil nga dito sa rehabilitation na gagawin, ang daming foreign aid na bumuhos dito sa ating, even pledges dito sa atin para sa rehabilitation. Is this going to help us spur our economy for next year? Yeah, actually, ang belief ko, no, personally, mas mahalaga dito yung sarili nating pera, hindi yung foreign aid eh. Kasi yung sarili nating pera, we can actually prioritize kung ano talaga yung gusto nating pagtuunan ng investments. Yung foreign aid, helpful yan. And so therefore, we should be thankful for all the help we're getting. Pero yung sarili nating pera, pwede talaga nating idirekta kung saan talaga kailangan ng ating mga kababayan sa region na yan, yung mga investments para mas matibay na yung lugar na yun. So, in fact, in terms of foreign aid nga, ang pagmamanage niya ng mahalaga kasi baka mabulunan yung sistema doon na sobrang daming pera ang pumasok. Talaga? Hindi naman siya ma-absorb. Alam nyo, yung mga nangyaring sakuna sa ibang bansa, Haiti, nagtrabaho ko sa UN, so yan ang trabaho namin noon. We were vigilant kasi pagka bigla na lang pumasok ang pera, iilan lang naman na driver dyan sa lugar na yan, iilan lang yung truck na i-hire mo, iilan lang yung mga hotel na titirahan mo. So pagka pumasok kayo lahat dyan ng bigla-biglaan, tataas ang presyo ng mga bilihin, tataas ang presyo ng yung pamumuhay doon. So kailangan i-manage din yun properly para hindi naman mahirapan yung lugar. Kailangan yung tulong is really towards managing prices and also building back the infrastructure better. Ang na-realize din natin, Nick, no, yung ating kakulangan sa equipment, yung kakulangan sa kagamitan para mag-respond. Kaya baling natin kay Major Guzman. Sir, ano po ang inyong naging resolusyon nung nakita ninyo yung ating lack of equipment, yung talagang hindi natin kaya, yung naging ganong kalaking sakuna? Actually, we have the equipments. We have? Yes, we have. Dalaw lang yung C-130 natin eh. Yeah, what I mean is, meron po tayo. But the magnitude really of the typhoon, talagang nahirapan po tayo. Tulad ng mga mobility assets natin na sinikap nating i-move. Others were already emplaced in Tacloban prior to. Ngunit nga dahil yung mga daan natin ay na-close, so nahirapan tayong i-move yung mga relief operations. So we used itong mga choppers natin, and most of our AFP mobility assets, ibinuhos po natin dito sa area ng Central. I guess my question, Eastern. Major, is really, plano nyo po bang bumili? Plano nyo po bang i-update yung mga kagamitan after seeing yung ating naging response? Meaning ba, binago ba yung budget? Or ipaprioritize ba yung ilang expenditure items na para ma-strengthen yung ating disaster response? Kasi hindi pala lahat lifeboat lang ang kailangan. There were other things that were needed. Yes, nakita po natin yan. And some of these equipments are already on the pipeline. Just recently, we have some 3 choppers na dumating sa Philippine Navy to boost also itong humanitarian assistance and disaster response capability ng ating Armed Forces of the Philippines. Madadagdagan pa po ito next year. And because of what
ito nangyari nga sa Yolanda, I believe the leadership of the Armed Forces of the Philippines are already planning for other equipment na kakailanganin po natin. Okay. Sa business sector naman, nais kong tanungin si Chairman Sergio Ortiz Luis, dito sa pagbangon ng mga negosyante, kasi na-wipe out yung negosyo nila dito sa typhoon-affected areas ng Yolanda, pati dun sa earthquake. Sa palagay nyo ba, itong pagbangon nila for next year, ano yung kailangan na ibigay ng gobyerno para mapabilis yung pag-usbong muli ng businesses in those areas? Alam mo nung on the third day after the Yolanda, yung chamber namin sa Cebu had a teleconference with us because yung mga negosyante mula sa Leyte nandun sila. They left, and we were trying to convince them that they should go back immediately as much as possible. Because if the businessmen do not go back, the province and the towns will just rely on assistance. Sila yung mayroong capacity na bumili ng generator if need be. Sila yung may capacity na bumili ng para-repair sa ano nila at magtinda, bumili ng mga bagong, magdala ng bagong paninda. Sila yung dapat na mauna ron kasi hindi naman kayang gawin ng gobyerno para sa kanila yan. So, but at the time, their fear was real and they were saying, we are fearful of our lives. There are armed people looting and entering yung whatever, hindi naman mga secured na yung mga bahay. So, we can stand the lack of utilities, the inconvenience, but we can at least our lives, no? So, but now I think many of them are trickling back, no? And importantly, nagbubukas na yung mga tindahan, yung mga hardwares, yung nung mabalik yung facility. So, importante yung business sector sa recovery. If they are not there, then you are just trying to create a new community from assistance from the government and multilateral. That's right. Kung wala yung business sector, it cannot be. Pero itong lumabas sa mga balita, Nick, no, gusto natin tanungin si Professor Xiao, nangyari na to in the 1800s. At you don't even have to go far back. Nangyayari ito on a regular basis. Bakit, Professor Xiao, sa inyong analysis, parang hindi naman natin siniseryoso yung threat? Pero sa tingin mo ba, sa nangyari sa Yolanda ngayon, seryosohin na ng ating bansa ang threat ng mga kalamidad na ito? Well, yung mga sources kasi dun sa 1897 na parang ganito rin, na sabi nila, Ora de Huracan, ang tawag nila, na parang tsunami-like na storm surge. Nangyari 1897, Past, Samar, and Leyte. No? Nasa Spanish yung sources eh. At ilan lang yung nakakaalam. Kung naipalaganap ito, malamang nagkaroon tayo ng ideya na pwede pala mangyari. Nasa old dictionaries din ng mga Kapampangan, ng mga Tagalog, no? Yung umbak na tinatawag, yun pala yung term nila dati, na kasama ng bagyo na storm surge. Ang problema lang, wala pa sigurong photography noon, yung may photography na noong 1897, actually pag nakita mo yung devastation, parang ganun din. Tumba yung mga coconut na trees, no? Pero tignan natin to, ha. Yung walang camera noon, na video camera, walang Twitter, walang Facebook. So syempre hindi na record. We did not know the magnitude. And I think ngayon, maraming mga missteps na nangyari eh. Una sa lahat, nandun mismo sa Tacloban yung naging base ng national government na hindi naman natin akalain na ganun kalaki yung magiging delubyo. Kaya nawalan sila agad ng communication. 3 araw, 2 araw. Kaya yun yung makikita mo na, dapat pala meron ding base sa Manila yung operation na masira man doon, mangyayari, pwede makapag-develop. So, these are lessons na hindi na masyadong masama. Talagang malaki yung flood na nangyari, pero dapat tong mga leksyon na ito ay gagawin natin, iisa sa isip natin, para sa susunod, mas handa na tayo. Yan. Okay, nais ko namang tanungin ang ating kabataan, si Martin, no? Maliban sa pagtungo ni Justin Bieber sa Tacloban pagkatapos ng Yolanda. Malaking event yun, Malaking pinakamalaki daw. event yun, no? Maliban doon, yung bang kabataan sa palagay mo, may epekto sa kanila yung nangyaring Yolanda?
Yung masasabi ko lang po, I'm not really a fan of Justin Bieber. I'm sorry. But parang I earned a little respect for him. But for us, it was really unexpected. Like on the news, it says he just went there unexpected. He did a little show lang for the kids. That all of us that who didn't like him just earned a little respect for him. Pero ano yung Pero, takeaway? yeah, para sa inyo, nung nakita nyo yung nangyari yung Yolanda, ano naging mga usap-usapan nyo among your classmates? Well, our first topic was that who in their family was hurt because their families lived in the province. So did the family of our prefect of pupils in the upper years. That his family lived near where the place was hit by the typhoon. So we were all worried for his family and worried for other families. Nagtumulong ka ba sa pag-repack? Nag-volunteer ba sa inyong mga classmates? A lot of us volunteered and we also gave donations to our class. And each of class that we had in our batch that we had to donate to Yolanda. Senator Sagisag, ang bansa has always been hit by typhoons at yung mga kalamidad. Pero itong siguro dahil sa climate change ay mukhang patindi ng patindi. If you're to draw from your experience, ano yung dapat nating patatagin? Ano yung dapat nating gawin para maging climate-proof or calamity-proof baga? Para makaahon naman ang bansa. Well, unang-una, paulit-ulit na nababasa natin, itong Yolanda, the strongest ever to hit land. Kaya talagang sa batas, ang tinatawag namin dyan act of God. Talagang hindi kaya ng kapasidad natin dahil sa Matnog, nagka-problema sa ferry, yung mga in other words, kung hindi dumating yung mga tumulong from abroad, baka hanggang ngayon kung saan pa tayo pinupulot On my way here, I just read na parang 500 Korean soldiers are now in Cebu to stay here for a year to help in the rehab. Normally, insultong malaki sa atin yan Pero on reality, makes us accept support from all over that really validates na sa foreign relations, no permanent friends or enemies, only permanent interests. Kasi yung kalaban natin noong 1941, Japan, kakampi natin ngayon. Kaya ganyan ang kung ano man ang interest natin, doon tayo. Kaya dito, ang aral siguro is we really have to be resilient, self-reliant. Gaya nga na sabi ni Kennedy, the work goes on. The cause endures. The hope of a better Philippines, a better life for all of us. Okay. Will never die. Alright. I love those quotes. He always has a major quote every time. Puntahan naman natin si Gio. Tama kayo dyan. Lagi tayong may pabaon kapag si Senator Sagisag ang ating guest. Puntahan ko si Dr. Ronald Mendoza. Sir, today the President announced the RAY plan mula sa NEDA o yung reconstruction assistance on Yolanda. Sabi nila, we will need around 360 billion. At ang focus itong plano na to ay infrastructure, aspects of agri and fisheries sa pagbuhay ulit, health and education focus. Do you think this response will be enough for the next coming years in terms of rehabilitation? Sama na natin dito, sir, na nabuo yung FAITH o yung Foreign Aid Transparency Hub ng DBM at na-appoint po si Senator Panfilo Lacson bilang rehab czar. Yeah, this is actually a very good start. And the whole country should support this program. The transparency will allow all of us to engage. Kahit mga kabataan, malalaman nyo kung ano yung ginagawa ng gobyerno para tulungan yung mga kababayan natin sa Visayas. But I think it is only a start. Kasi yung vulnerability, hindi lang naman yung region na yun It's the entire country. So therefore, yung climate, medyo unpredictable na rin siya dun sa mga epekto niya. Kami sa Marikina, binabaharing kami. So ano na yung mga paghahanda na ginawa ng Metro Manila para sa ganyang klaseng baha? Yung mga industriya na pagka nagkabaha, hindi sila makapag-manufacture, hindi sila makapag-business. Lahat yan kailangan mag-adjust, kailangan nating isipin
in order to continue to grow our economy, in order to continue to include more people in this growth, kailangan talaga may plano tayo kung paano yung vulnerability natin, mapapababa natin ang gusto. Tapos yung disaster resilience natin, through our own investments. Yun ang napakalaga. Okay, ang daming magandang nangyari ngayong taon, no? We got 5 beauty titles, no? Yes, Miss yes, International, Miss World, Miss Supranational, Oo. Miss Earth, at Miss, ano pa yung isa? Dami. At hindi And lang yun. despite the storm, Yeah, that's talagang silver lining. But also yung Pacquiao win, as Yes. well as yung Donaire win. At hindi lang yun. and the Pacquiao tax case. Oh yeah, yun ang gusto kong tanungin kay sa ating businessman na well, siguro sa kanyang pagpapaalam mamaya. No? Itong tax case ni Pacquiao. si former Senator Lacson ay magli-lead noong ating rehabilitation effort. Kaya pagdasal natin yan, and it will be an exciting year looking forward towards kung paano ito maglalatag. Yes, so, Okay, kaya hingan na natin sila ng kanilang parting messages. Final message. Oo. Simulan natin dito sa kaliwa. Simulan natin sa ating suking youth leader from UP-NCPAG, ating magaling na Vice Chairperson ng USC-UP Diliman, Ginoong Jules Giang. Alright, so yung nag-start po ako na mag-participate dito sa panel, lagi kong sinasabi yung makialam at makilahok lahat ng makabataan, which is very true. Magwa 1 decade na po ako na nasa student council since grade 7 at nakita ko nga na mas maganda rin po talaga yung pag namomobilize mo yung mga tao, may outputs talaga na nagagawa. So it's a challenge to everyone, especially i-assess natin 2013 kung paano natin magagamit itong mga lessons na to para may output tayong mailabas. Especially, very important na meron tayong alternative na or output sa lahat ng mga, sige, it's okay to to complain and all, pero dapat maging handa rin tayo na meron tayong ilatag din na alternatives. That's why kung okay lang po mag-plug sa January 24 to 26, iko-convene po namin ang very first National Congress of College Councils. So iniimbitahan po lahat ng mga konseho na mag-aaral sa buong Pilipinas na makilaok po dito sa conference na to. Gaganapin po yan sa UP Diliman. At ang hangarin po natin ay gumawa ng isang paper, consolidated papers from different student councils at pag-uusapan natin kung paano po mas magiging feasible yung pagre-rechannel ng budget, especially sa education sector. Ayan, So, sa maraming salamat. sa darating na 2014, kung gusto nyong mag-plug ng inyong mga student activities, mag-panelist kayo sa PTV4. Okay. Isa pang estudyante na baka gusto mag-plug. Well, your final message, Martin Valdez, isang junior newscaster at estudyante ng LaSalle Green Hills. So I would like to say that it's very exciting to be here in this panel, knowing that you could see a child's point of view on how things go around this world. That we can see different things, we can see straightforward. We can also think outside of the box, as it is. At si Professor Xiao Chua, isang taon na nagbigay sa atin ng Xiao Time parting message, Professor Xiao. In 2013, nasa gitna tayo ng kadiliman, nasa gitna tayo ng korupsyon na lumalabas sa lipunan, no? Sa kadiliman ng kalamidad, pero merong lumitaw at may mas nakilala tayong bayani ngayong taon, ika-150th year ng ating GAT Andres Bonifacio. Ang daming nagdiwang, liban sa pamahalaan, may mga iba't ibang pagdiriwang ang mga estudyante, ang iba't ibang sektor sa buong Pilipinas. At may mga TV shows na lumabas sa mas nakilala natin siya, na hindi lamang siya atapang tao. Tinuruan niya tayong umibig, magkaroon ng kapatiran, sa pamahalaan, magkaroon ng kagandahang loob, magkaroon ng kaginhawaan, maginhawang buhay, tungo sa tunay na kalayaan. Sana po, ituloy natin yan sa 2014, yung daang matuwid na inimbento talaga ni Bonifacio at ginawang slogan ng ating mahal na Pangulo, ituloy natin yan sa 2014. At sana din po, sumakabilang buhay po, ngayong araw na ito, si Papa Dom, naalala natin siya sa kantang Kapayapaan. So sumisigaw pa rin tayo, lahat sabay-sabay. Sa 2014, kapayapaan. Yan. Sana kapayapaan ng 2014. Ang galing ng Professor Xiao kay Bonifacio, samantalang isang Rizalista ito si Professor Xiao. Talagang balancing na historian. Okay, mula naman sa ating LGU at Development Consultant, si Attorney Edel Morales. This year that's about to end, we have the ups and downs. Definitely, we've gone through a lot of challenges, both politically and environmentally, so to speak. Siguro po, all is not lost after all, kasi po, we just have to learn the lesson.
we'd like to pick up the experience, and after a strong storm, then we have to rebuild, we have to replant again. Yes. Ang mahalaga lang po that dito, we have always maintain a positive outlook of life. What is past, then we have to begin with and strengthen anew our hope for the coming year. Ayan. At mensahe naman po mula sa Associate Professor of Economics ng Asian Institute of Management, Dr. Ronald Mendoza. Well, I think in terms of our economy, there are many people, many investors who are optimistic about the Philippines. Ang kailangan lang natin talagang improve sa 2014 ay yung inclusiveness niya. Dapat talaga kasama yung buong bansa at yung mas nakararaming mamamayan natin na nangangailangan ng trabaho. Dapat sana yan ang accomplishment natin sa 2014-2015. Alright, mula naman sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Sergio Ortiz Luis Jr. Gaya ng sinabi ni Prop, if we want to really continue the drive towards a tiger economy, kailangan talagang paghihihin natin. Tutukan natin yung ating nakararaming mga kababayan sa small and medium and micro. Kasi kung hindi nila natin tutukan, nahuhuli sila, kagaya sa in areas of financing, for instance. Yung mga kalatig bayan natin, solve na nila yung problema sa mga financing ng mga maliliit na kumpanya. Dito sa atin, we're struggling. And hopefully, we can do that because unless we are able to address the MSME here, hindi magiging sustainable yung growth natin. Yung mga upgrade na yan, unless it's converted really to investment, foreign direct investment, feel good lang yan. Alam naman tayo, balak umutang ng malaki ngayon para makatipid na interest eh. Ibig nga lang sabi nga ni Professor dito, baka pakiramin kang mura interest, mas pa ang tingin sa'yo, madali magbayad. Pero kung hindi ka naman uutang, at hindi ka naman ano yung upgrade, dapat yan makuha natin yan sa foreign direct investment. At mula naman po sa hanay ng mga magigiting from the Armed Forces of the Philippines, Deputy ng Public Affairs Office, Major Angelo Guzman. 2013 has been a year of heroes for the soldiers of the Armed Forces of the Philippines. So marami tayong dinaan ng problema. Lahat ng bansa natin ay naapektuhan. But nakita po natin ng ating kasundaluhan ay lagi nandiyan dyan upang unang mag-respond sa mga problema pa ito. So makakaasa po kayo na for the years to come, 2014 and the succeeding years, makakaasa kayo ng isang mas matatag na Armed Forces of the Philippines. Makakaasa kayo na itong mga weaknesses na obserbahan natin sa mga challenges na dinaanan natin ay ma-improve pa natin. So maraming salamat po. Alright, salamat. At mula sa ating dating senador, butihing senador, Rene Sagisag. Mga kabataan, despite Yolanda, there is no other place on earth I'd rather be. So pakitandaan ng sinabi ni Rizal, kayo ang pag-asa of our people to give them a better life. So in 2014 and beyond, keep going and carry on. Masasabi ang mga pagsubok na dumaan ngayong 2013 ay mistulang na umukit na sa diwa ng sambayan ng Pilipino. Pero ating pong tandaan na ang mga matitinding pagsubok na ito ay ibinibigay lamang ng ating may kapal sa mga pinakamalakas niyang sundalo. Ako po si Veronica Baluit Jimenez. Sa kabilang banda, ang bawat tagumpay na natatamo ng ating bansa ngayong taon ay tila isang paalala na sa kabila ng mga unos na dumarating ay lagi pa rin tayong mayroong dahilan upang humiti. Huwag po nating kalimutan na walang imposible sa pangarap ng isang taong may paniniwala. Ako po si Gio Tingson. Sa muli nating pagbabalik tanaw sa ilang mga pinaka-importanteng kabanata ng taong 2013, masasabing hindi naging madali ang bawat takbang na tinahak ng bansa upang bumangon at maging mas matatag. Bawat luha ng kalungkutan at tagumpay ay tila nagsilbing alaala na walang anumang pagsubok ang hindi makakayang alpasan ng isang nagkakaisang bansa. Ako po si Attorney Mark Astroles, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang 2013 Highlights, a PTV Special Forum.